Praise the Lord. A blessed morning mga kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. At napakabuti po ng ating Panginoon at karapat-dapat na purihin siya, sambahin at tuwalhatiin itaas ang kanyang pangalan sa mga oras po ito mga kapatid. At tayo po ay nagpapasalamat po muli sa pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong gawain mga kapatid. Nagkakasama-sama po tayo sa isang platform. Amen. The only purpose why we are here is to magnify and exalt the name of our Lord Jesus Christ. Ipinapaabot ko po ang pangungumusta. I just want to greet good morning to all the pastors and ministers who are with us right now during in our morning devotion. Sa lahat po ng ating mga pastors, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang dako ng mundo. Amen. Thank you. Praise the Lord. Mapagpalang umaga din po sa inyong mga kapatid at tawat na nasa mabuti po tayong kalagayan. Amen. To God be all the glory. And secondly, I would like to say thank you to Pastor Bobby Librado, Pastor Joel Buhia, and the church as well. Amen. Thank you. Thank you for allowing me once again to preach the Word of God during in our morning devotion. Amen. Salamat po mga pastors and ministers. Hallelujah sa pagkakataon. And I know that all of us are ready. Handa na po ba tayong lahat mga kapatid na pagsaluhan at makinig ng salita ng ating Panginoon? And if you are ready to this morning mga kapatid, I would like to ask everyone to please turn your Bible in the book of Matthew, chapter 11, verse number 28. I know that you are familiar in this scripture mga kapatid. Hallelujah. Ito po mga kapatid ang ating pong pagkukunan ng mensahe mga kapatid. Praise the Lord sa umagang ito. Matthew chapter 11 verse number 28. Come unto me, all ye have labor and heavy laden, and I will give you rest. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, muli kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa aming mga sarili, Panginoon, sa mga oras na ito. Kami po muli ay hinihiling namin ang iyong pangunguna. We are praying for your divine intervention, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Speak to your people today. Hallelujah. I-bless mo po lahat ng aming tagapakinig at sa lahat ng maabot ng live broadcast ito, sa lahat ng maabot ng video ito, Panginoon, sa pangangaral ng iyong mga salita. Hallelujah. We are praying, Lord, hallelujah, to those who hear this word. I pray, Lord Jesus, that you will touch them right now. Lay your hands upon them, O God. And hallelujah, begin to speak your people, Lord God, to those who are in need, O Lord Jesus. We are praying right now also to your servant who preach your word. Hallelujah. I pray, Panginoon, ay ikaw ang siyang mag-anoint, O Lord God. In the name of Jesus Christ, we pray. You can say amen or you can type amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Salamat po muli mga kapatid. And I would like to talk about in this morning, unloading your burdens. Amen. Unloading your burdens. Amen. Hallelujah. Isang bagay na siyang dapat nating maintindihan mga kapatid, na meron po tayo minsan mga kabigatan or bigat na siyang ating dinadala, which is burden mga kapatid. And let us understand na hindi po tayo makakapagpapatuloy and it serves as hindrance or obstacles if this kind of burdens, hallelujah, na siyang ating daladala, we cannot able to continue and we cannot enjoy those things mga kapatid na ipinagkatiwala at ibinigay ng Panginoon, iatang ng Panginoon ng mga ministry sa ating po mga balikat. Amen. Kung nandirito yung mga burden na ito mga kapatid, hallelujah. Yes, totoo mga kapatid na talagang hindi po ito maganda. At ito po mga kapatid ang siyang magbibigay sa atin ng paghihina, panlulupaypay, so that we cannot able to continue our journey, our responsibility, hallelujah, as a servant of God. Amen. O mga anak ng ating pong Panginoon.
And sa verse na ating pong binasa mga kapatid, praise God, because we are talking about unloading our burdens. Amen. This verse mga kapatid in Matthew chapter 11 verse number 28, it is a kind of invitation. It is the invitation of our Master. It is the invitation of our Lord. Hallelujah. To those who are, amen, praise God, sa lahat na merong nabibigat at nahihirapan, amen, His invitation na lumapit ka. Amen. Come unto me. Praise God. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah. To those who are burdened, mga kapatid, loaded in this kind of situation, all we need to do is to come to the Lord. Amen. Lumapit po tayo sa ating Panginoon at sa Kanya, mga kapatid, ay meron pong kapahingahan. Would you give a hand clap of praise and worship the name of Jesus? As I have said, it is God's invitation. It is Jesus' invitation. It is the Master's invitation. It is the Lord's invitation. To those who are, amen, praise God, hallelujah, labor and are heavy laden. Amen. He promised that He will give us rest. To God be the glory, mga kapatid. Cast your burden upon the Lord. Ilagak po natin, hallelujah, ang ating pong mga kabigatan or bigat sa ating pong Panginoon. Bigay po natin ito. Ilagak po natin ito sa Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil nakakasiguro po tayo, mga kapatid, na pag ito po ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon, pag ilalagak natin ito sa Diyos, God is able. God is powerful. Amen. He can do things supernaturally, mga kapatid. Because we are not serving a mediocre God. We are not serving an ordinary God. We are serving an extraordinary God. And we believe it. We believe that Jesus, God, is a powerful God that we serve. He is a living God that we know. Amen. At alam natin, mga kapatid, ang Diyos na siyang ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Amen. Diyos siya na mayroong kaparaanan. Amen. All we need to do, hallelujah, so that we can unload our burdens. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Cast your burden upon the Lord. Cast your burden upon the Lord. Blessed be the name of Jesus. Meron po sinasabi, mga kapatid, ang Psalms chapter 55 verse number 22, kung atin po itong bibigyang pansin, mga kapatid, ito pong sabi, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee, and He shall never suffer the righteous to be moved. Yan po, mga kapatid, ang sabi ng salita ng ating pong Panginoon. Kung sa Bisaya pa, itugyan mo kan Jehovah ang ibong palasanon. Amen. Ibigay mo, ilagak mo sa ating Panginoon. Cast your burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Amen. Kung meron mang mga bigat, mga kapatid, na dala-dala mo ngayon, whatever things that you are, anuman, mga kapatid, yung dinadala ngayon na nagbibigay ng bigat sa iyo. Amen. Wala tayong ibang gagawin, mga kapatid, kundi ibigay at ilagak natin ito sa ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay mayroong solusyon. Ang Diyos, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng kagaanan. Ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Praise God. Would you give a hand clap of praise and worship the name of our Lord Jesus Christ? If your burden is sin, hallelujah. If your burden is sin, hallelujah, confess and repent. That is what we need to do, mga kapatid. Dahil ang kasalanan, mga kapatid, praise God, hallelujah, paunti-unti, mga kapatid, praise God, dinadala tayo, mga kapatid, sa kalugbukan. Kung hindi natin ito isosurrender sa ating Panginoon, kung hindi tayo, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, hindi natin iaalay at ibibigay ang ating sarili, wala tayong repentance, wala tayong confession sa ating pong Diyos na buhay.
Darating ang araw mga kapatid na tayo po'y kakainin ng kasalanan. At darating ang panahon na hindi na po tayo makakabangon, hindi na po tayo mga kapatid, we cannot able to stand up again. But this message mga kapatid invites everyone, to those who are, amen, hallelujah, who have a burden in sin mga kapatid. Meron po sinasabi mga kapatid ang John, 1 John chapter 1 verse number 9 mga kapatid, hallelujah, sa ating po mga Biblia. Praise the Lord, blessed be the name of Jesus. Iko-quote lang po natin itong mga kapatid kung ano sinasabi ng 1 John chapter 1 verse number 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Napakahalaga nito mga kapatid na siyang dapat nating gawin. Amen, hallelujah. Yes, we are in nature mga kapatid na minsan meron tayong mga pagkakamali. Meron tayong pagkukulang sa ating Panginoon. Hallelujah. At ang dapat nating gawin mga kapatid ay ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Hallelujah. We need to confess, Lord. Hallelujah. I committed sin. I committed mistakes. I have faults and mistakes before you, God. Amen. And if we do it, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos po, mga kapatid, ay may kakayanan na tayo po linisan po muli. Hallelujah. Tayo po magiging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Blessed be the name of the Lord. At meron po sinasabi mga kapatid, ang Acts, hallelujah, or gawa, hallelujah, sa aklat po ng Gawa, chapter 3, verse number 19, mga kapatid. Hallelujah, blessed be the name of the Lord. Ito po ang sinasabi, repent ye therefore, and be converted, that your sin may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Kung ang kasalanan mga kapatid ang siyang kabigatan or bigat na siyang ating dinadala, all we need mga kapatid is to confess and repent those sin. Hallelujah. Praise the Lord. It's not only about confession. Yes, it is a good thing mga kapatid na sinasabi natin, ilalakad natin ito sa Panginoon, na meron tayo mga kakulangan, but it's not end up about there. Hindi lang po dapat nang doon lang tayo, amen, praise God, hihinto mga kapatid, but it also requires repentance. Na kung ano man po yung ating mga pagkukulang at kakulangan sa ating pong Diyos mga kapatid, praise God, hallelujah, na dapat po tayo merong totoong pagsisisi. At alam naman natin na ang pagsisisi mga kapatid ay ang pagtalikod sa kasalanan at ang pagbabalik natin sa ating pong Panginoon. That's the true essence of repentance. Hallelujah. We don't end up those confession only mga kapatid. As I have said, it is a good thing to confess and say it to Jesus that I have faults, I have mistakes, I have failures. Amen. But we don't end up there. Hallelujah, Pastor Joel. Hallelujah. And we understand na kailangan meron po tayong totoong repentance. We repent our sin, mga kapatid, and the repentance is, praise God, hallelujah, pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa ating pagbabalik loob sa ating pong Panginoon. And that's repentance, mga kapatid. That's how we unload. That's how we unload our burden, mga kapatid. Amen. Kung ang kabigatan po natin ay ang kasalanan, kung hindi po tayo maging pagmatsyag, we are not vigilant about this. Amen. Darating ang panahon, mga kapatid, ito pong kakain sa atin. Hallelujah. At hindi na po tayo, praise the Lord. We cannot, it is hard to come back, mga kapatid. Hallelujah. That is why it is really important for us to understand na kung meron man po tayo mga pagkukulang or mga kakulangan, kasalanan sa ating Panginoon, nagbibigay sa atin ng bigat, it's our decision today. It is our decision today that let us come to Jesus. Hallelujah. I-confess natin ito sa ating Panginoon at higit sa lahat, dapat meron tayong pagkakaroon ng tunay at totoong pagsisisi. Glory to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Prayer, amen, is still the best way to unload burden. Amen. Ang pananalangin, mga kapatid,
dapat na siyang maintindihan natin dito that prayer is the best way to unload our burdens. Amen. Whatever burdens that you have right now, anumang bigat meron ka ngayon, na rason na kung saan parabagang hindi ka nakakapagpapatuloy, talagang mahirap. Hallelujah. Ang step natin, mahirap na magpatuloy, parabagang pinipigilan tayo dahil sa mga bigat na siyang ating dinadala. Whatever things that you are going through right now, amen, hallelujah, na nagdadala at nagbibigay sa atin ng bigat, prayer is the best way to unload it. Wow. Prayer is the best way to unload burdens, mga kapatid. Hallelujah. To God be all the glory. To God be all the glory. Meron po sinasabi, mga kapatid, ang Philippians chapter 4 verse number 6, mga kapatid. Let us quote this. Praise the Lord. Hallelujah. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let the request be made known unto God. Hallelujah. At meron sinasabi, mga kapatid, na Jeremiah chapter 33 verse number 3. Call unto me and I will answer thee. Hallelujah. Yan po, mga kapatid, ay hallelujah, promise ng ating pong Panginoon. And as we all know that God is faithful to His word, God is faithful to His promise. Amen. Hallelujah. And the book of Philippians encourages us, mga kapatid, hallelujah, but in everything in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kailangan ipaalam natin ito sa ating Panginoon. Although, mga kapatid, praise God, alam na ito ng ating Panginoon. Before po tayo, mga kapatid, merong salita, meron pong salitang lalabas, mga kapatid, sa ating mga bibig. Amen. Alam na ito ng ating Panginoon because God is omniscient God. He knows everything about us. He knows our situation, mga kapatid. Alam ito ng ating Panginoon. But it is really important, mga kapatid, hallelujah, na ipapaalam natin ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. This is how we unload our burdens. Amen. Kung ang bigat meron tayo, mga kapatid, karamdaman physical, karamdaman emotional, spiritual, or whatever things that you are going through right now, na talagang bigat ka na hirap ka na, at minsan merong mga luhang tumutulo mula sa iyong mga mata. Amen. Dahil sa kabigatan na meron po tayo, mga kapatid, this message encourages us, mga kapatid, na dapat ay ipaalam natin ito sa ating Panginoon. Itawag natin ito sa Diyos, mga kapatid. And He is able to answer our prayer, mga kapatid. He is able to solve. He is able to provide. He can still make a way, mga kapatid. Kung ano ang kayang gawin niya in 2,000 years ago, He can still do it, mga kapatid, in our present time. If God can heal, mga kapatid, praise the Lord, sick in His, hallelujah, humanly ministering, mga kapatid, praise God, He can still do it, mga kapatid. Hindi man natin siya nahahawakan, Pastor Joel, ng ating mga kamay. Hindi man natin siya nahahawakan sa pamamagitan ng ating pong mga kamay. We cannot able to see Him through our physical eye. But we thank the Lord, mga kapatid, God gave us an access. And this access, mga kapatid, is through prayer. That through prayer, hallelujah, praise the Lord, we can touch the presence of God. We can be able to reach out the presence of the Lord. We can be able to call the name of God, so that, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalangin, dito dumadaloy ang presensya ng Panginoon. Dito dumadaloy, mga kapatid, ang kasagutan ng ating pong pananalangin, na kung anumang bigat meron tayo. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng kapahingahan. Blessed be the name of the Lord. Glory to the name of Jesus. That is how we unload our burden. Unloading our burden, it is really essential, mga kapatid. Kailangan alam natin ito. Meron tayong full understanding, meron tayong malawak na kaalaman, meron tayong malawak, mga kapatid, na
praise God, knowledge about how to unload, mga kapatid, our burdens. Dahil napakahirap bilang isang mananampalataya na talagang meron tayong dinadalang bigat. And the only solution, mga kapatid, hallelujah, the only answer is our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. Prayer is the best way to unload our burden. Yan po ang pakakatandaan natin ng pananalangin ay ang sang napakabisang, wow, mabisang paraan upang mai-unload natin, mga kapatid, madiskarga natin, hallelujah, ang bigat na dinadala natin, mga kapatid. As I have said, whatever burdens that you have right now, you are sick physically, mentally, spiritually, you are in need, hallelujah. All we need to do is to call the name of the Lord. Always remember that we are sons and daughters of Jesus Christ. To those who believe and accept the Lord, He gives us power to become the children of God. And we always remember that we are the children of the Lord. Tayo po'y mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. At hindi po tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Cast your burden upon Him. Hallelujah. And this is His invitation. Hallelujah. To those who are labor and are heavy laden. All. There is no exemption, Pastor Joel. To those. All. Amen. Hallelujah. To all labor and are heavy laden, He will give us rest. To God be all the glory. Pagpalain po tayo ng ating po Panginoon.